Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Pulse MLRS na ino-offer ng Israel Elbit System para sa Philippine Army. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Pero sa totoo lang, hindi lang Israel Elbit System ang nag-o-offer ng kanilang MLRS o Multi-Launch Rocket System sa Pilipinas, kundi ang iba pang mga weapon supplier gaya ng South Korea at ang US. Ang pagkuha ng MLRS mula sa iba-ibang source ay higit sa lahat ay priority ng Philippine Army, gaya ng ibang project sa ilalim ng The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program, na kung saan naging priority ang Coastal Defense Shore-Based Guided Missile System gaya ng BrahMos missiles. Kaya ninanais din ng Philippine Army na maging kasama sila sa military build-up sa pamagitan ng Re-Horizon 3 na kamakailan lang ay naprubahan ni President Bongbong Marcos. Ito ay dapat i-prioritize para ma-improve ang capabilities ng Philippine Army at ang Philippine Air Force. Ang priority ngayon ng Armed Forces of the Philippines ay ang multi-role fighter. 3 dekada na itong pinagplanuhan at ang mga surface warship o surface vessel na kumpleto sa mga armaments. Ito yung konsepto na kung saan nakatuon ang military power ng Pilipinas sa areas na kung saan ito ay kailangan. Kaya ang Philippine Army ay nasa huli, lalo na ngayon na external defense ang kailangan ng Pilipinas dahil sa matinding tensyon sa West Philippine Sea. Pero ito hindi nakapagpigil sa Philippine Army sa pagsumite ng kanilang plano para sa The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Nainggit kasi ang Philippine Army dahil ang Philippine Navy sa ilalim ng Philippine Marine Corps na siyang mag-operate sa bagong BrahMos Supersonic Missile System. Isipin nyo, ang Philippine Air Force at Philippine Navy ay mayroong missile system. Ang Air Force ay mayroon silang Spider Air Defense System na nanggaling din sa Israel. Ang Philippine Army ay walang missiles, kaya siguro kwitis na lang ang kanilang gagamitin. Kaya ninanais din ng Philippine Army na magkaroon sila ng land-based missile system. At gayon din ang Philippine Army ay gustong-gusto nilang makakuha ng mga MLRS o Multi-Launch Rocket System na kanilang gagamitin as a coastal-based defense platform na kayang magpaula ng maraming rockets o missiles at makagawa ng direct surgical precision gaya ng BrahMos missiles platform. Tama rin naman ang ideyang ito ng Philippine Army at maganda na rin dahil ang mga MLRS na gustong kukunin ng Philippine Army ay hindi naman ito gagamitin para sa mga NPA. Isipin mo, MLRS gamitin lang sa NPA. Malaking gastos ng gobyerno noon. Ang mga NPA kasi ay bagay nito ay gagamitan lang ng mga carbine at M16 rifle na dala-dala ng Capgo. Ang plano ng Philippine Army ay gagamitin ang mga MLRS na ito para sa external defense na kung saan ang Philippine Army units ay mag-operate gamit ang MLRS kasabay sa Philippine Air Force at Philippine Navy or in unison with counterparts na mag-operate on the high seas or in a high altitude within the country's airspace. Ang kakayahan ng MLRS battery ay matindi dahil kaya niyang pulbusin ang mga amphibious vessel ng China na nagnanais na lulusob or mag-invade sa mga coastline ng Pilipinas. Ang 3 platform ng MLRS na tinitingnan ng Philippine Army, ang una ay ang tinatawag na M142 HIMARS na gawa ng US at ang K239 Chumno MLRS na gawa ng South Korea at ang Pulse o PULS MLRS na gawa ng Israel. Ang HIMARS MLRS ng US ay nasaksihan ito mismo ng Armed Forces of the Philippines sa ginawang balikatan. Kaya napahanga ang Philippine Army sa matinding power ng HIMARS MLRS. Kaso lang mas mahal ito at siguradong mahirapan ang Pilipinas kung saan kukuha ng pundo. Ang South Korea ay nag-o-offer ng kanilang K239 Chumno MLRS at ang Israel din ay masigasig na nag-o-offer ng kanilang Pulse MLRS. Ang ibig sabihin ng Pulse ay Precise and Universal Launching System. At ganito kasi yon, suki na kasi ng Pilipinas ang Israel. Marami ng mga weapons and equipments na binili mula sa Israel, gaya halimbawa ng mga Spider Air Defense System, ang Atmos 2000, isa itong self-propelled howitzer, ang Shaldag Mk5, isang fast attack craft, at marami pang iba.
ang Pulse MLRS ay pwede rin itong i-installed o pwedeng ikakarga kahit sa anong uri ng truck, kahit dump truck. Kapareho din ito ng Spider Air Defense System na pwedeng i-install sa kahit anong uri ng truck. Ang Pulse MLRS ay kaya nitong magkarga na 18 Acular na 122mm rockets at 10 na 160mm Acular rockets at 4 na extra rockets at 2 Predator Hawks missiles. Ang advantage kasi ng Pulse MLRS kumpara sa HIMARS at Tsumno, ang Pulse ay pwedeng i-install kahit sa anumang truck platform na mayroon ang bansa na gagamit nito. Ang Tsumno MLRS ng South Korea ay kailangang i-install ito sa mga truck na gawa rin sa Korea. At kung ikumpara natin ang tatlong MLRS sa kanilang range at ammunition, ang HIMARS ng US, na ibig sabihin ng HIMARS ay High Mobility Artillery Rocket System, at ang Tsumno MLRS ng South Korea at ang Pulse, ang HIMARS kasi bukod sa mga rockets na pwedeng ilalance nito, ay mayroon din itong tinatawag na ATACMS missiles. Isa itong uri ng tactical ballistic missiles na gawa ng Lockheed Martin. May range ito na abot hanggang 300 kilometers. At ang K239 Tsumno ng South Korea ay bukod pa sa mga rockets na pwede nitong ikakarga, ay capable din ito na mag-launch ng tinatawag na Yuri-2 tactical ballistic missiles na may range na abot din sa 200 mahigit kilometers. At ang Pulse MLRS naman, bukod pa sa maraming rockets na ilalance nito, capable din itong mag-launch ng tinatawag na Predator Hawk tactical ballistic missiles na may range na abot hanggang 300 kilometers. Sa totoo lang, lahat ng mga tatlong MLRS na ito ay maganda. Kung may pira lang ako nang bibili nito eh. Pero ang HIMARS, ang pinakamaraming mga bansa na nag-operate nito, mayroong 15 countries na nag-operate ng HIMARS. Ito yung mga bansa ng Romania, Singapore, Ukraine, United Arab Emirates, Jordan, Poland, Australia, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, Morocco, Taiwan, Hungary at Netherlands. Habang ang Pulse MLRS ng Israel ay mayroon lamang 8 na bansa na gumagamit nito o nag-operate nito. Ito ang bansang Azerbaijan, ang Denmark, ang Kazakhstan, ang Rwanda, ang Germany, ang Netherlands, ang Spain at ang Thailand. Habang ang K239 Tsumno ng South Korea, ito ang mga bansang nang operate nito, ang Poland, ang Saudi Arabia, ang United Arab Emirates, ang Norway at Romania. 5 lang ang bansa na nag-operate ng Tsumno MLRS. Asahan na lang natin na ang balak ng Philippine Army na magkaroon ng mga MLRS ay matutupad ito sa madaling panahon na hindi na sana aabot ng 30 years. Bago tayo magpaalam, i-shoutout muna natin ang ating kaibigan na si Bongbong Puntala. Hanggang sa susunod, maraming salamat.